unang tanong namin, Ma'am Irene, ano ba yung mga bagong updates, kung mayroon man po, o mga pagbabago sa government service insurance system na dapat malaman ng mga kawani, ng pamahalaan sa pagsisimula nitong taong 2026, Ma'am Irene? Opo, marami po tayong bagong updates. Mahalaga po ang mga ito. Una po sa education, may bagong STEM scholarship program at GSIS TESDA scholarship program para sa mga dependents ng miyembro at pensionado. Pangalawa ho, may yung Adaptive School program natin, magbibigay ang GSIS ng 12 million worth of technology at learning equipment sa 30 public schools sa malalayong lugar. Recently, nagbigay po tayo ng technological equipment sa Manobisa Integrated School sa Kidapawan, sa Cotabato. And Yeah. pangatlo po, yung loans. Patuloy po yung emergency loan program, Ginhawa Loan Bundle, Ginhawa Light, Flex at Ginhawa Max. Pang-apat, yung digital services natin, mas pinalakas ang GSIS Touch, Digital Business Centers, at inilunsad po yung queuing system nationwide na may GSIS appointment body. Pwedeng magpa-appointment para sa on-site o online transaction via MS Teams. Panglima, yung retirement claims po natin, meron po tayong ganap na digital na system na para sa retirement at life insurance claims gamit ang GSIS Touch. May facial authentication po ito at transaction monitoring. Iyon po. Iyon lang naman po ang mga bago nating mga benepisyo at mga programa. Okay. Mahaba-haba. Madami-dami ito, Miss Jackie. Okay, go please, Miss Jackie. Yes. Asek, andito po si Ma'am Jackie Aquino. Go ahead, Miss Jackie. Yes, thank you po. Asek, nabanggit niyo po yung bagong skills scholarship program, no? Paano naman po ang proseso nito at ano-ano po yung mga kurso na available po dito? Salamat po, Asek Irene. And manager po, manager. Manager. Yung STEM, yes. Ma'am Irene, pasensya ka na kasi si Asek Irene Dumlao from the DSWD. Tapos, Ma'am Irene naman from the GSIS. Kaya, Okay, sorry po. okay, napagkakamalian talaga po Okay. namin. Okay, go ahead po, Ma'am Irene. Thank you po. Una-una po yung STEM scholarship natin. 1,000 incoming college freshmen po bawat taon ang ating tatangkilikin o pag-aaralin under this scholarship para sa anak ng GSIS members at pensioners. 15,000 subsidy kada taon ang may receive ng bawat grantee. So, 15 million per batch per year po yun. Tatakbo ito na over 4 academic years. So, 2026 hanggang 2030. Ang total po na mabibiyayaan ito ay 4,000 students. Ang total budget allocation namin dito ay 240 million by 2034. Bukas po ito sa mga anak ng active members at permanent total disability pensioners under 60. At 200 po dito ang naka-reserve para sa PWD, indigenous people at solo parents. Ang priority po ng GSIS sa pagtanggap ng mga grantees ay yung mabababa po ang sweldo, SG-15 and below, o kaya mababang pensyon. So dapat accepted sa STEM course sa CHED recognized college university ang grantee at dapat ay may GWA o general weighted average na at least 90 po. And then, mag-start po ang application sa June 30. Yun naman hong TESDA, meron po tayong nakalaan na 75 training slots. 25 each po sa Legazpi, sa Cebu, sa Davao. Initial po kasi ito or pilot, no? Ito hong programa naman ito ng GSIS in coordination with TESDA ay para sa unemployed dependents ng miyembro at pensionado. So fully covered po ang kanilang training fees at ang mga courses po na pagpipilian nila, yung mga taga-Legazpi, cookery, sa mga taga-Davao, bread and pastry, then sa Cebu, automotive services. So ganun din po, open po ito sa active member na may permanenteng status
SG 15 or below, updated ang premium payment for the last 6 months, ang mga pensionado pwede rin po mag-nominate. And ang mga eligible nominees po yung anak nila, kapatid, o kaya kung wala silang anak, kapatid, kung single lang member. Dapat ho 18 and above, unemployed, at residente ng mga binanggit kong mga lugar. Ang application ay mula January 20 to February 18. So nag-start na po ito. So ang priority po natin dito yung mga miyembro na may pinakamababang annual salary o monthly pension. Yun. Ngayon, kung may magtatay po, yung mas mahaba ang length of service. So, i-notify po sila kung yung application nila ay natanggap sila through mobile phone. Ma'am Ayun po. Irene, Miss Jackie, Yes, napakaganda nito. Pero may idadagdag si Ma'am Irene. Sa inyo muna po ang pagkakataon bago sa tanong namin po. Go ahead, please. Sa policy naman ho, sa system enhancement, meron ho tayong Memorandum Circular number 68, series of 2025. Dapat ang mga ahensya mag-submit ng online service record, retirement date, at leave without pay certification 20 days bago mag-retire ang miyembro para sa digital retirement processing, para mapabilis po ang pagpo-process ng online application. Yan po. Yan Okay. po ang mga pagbabago. Yes. Okay. Ang Miss update. Jackie, ang dami pala nito. Yes Okay. po. Thank Kayo muna po. Okay, thank you. Thank you. Miss Irene, no, nabanggit niyo po dun sa mga single na miyembro, pwede naman po sila magsumite ng mga pangalan. Tapos yung mga members na may asawa, no, may anak po, pwede magsumite. Hanggang ilan po ang pwede? Isa lang po. Isa lang po isa per lang. member or pet. Ah, Opo. Madami po kayong anak. Isa lang ang mapipili. Okay. Ang pwede po. Ma- Okay. Ma'am Irene, thank you very much, Miss Jackie. Ma'am, yung annual salary ay mababa at saka yung pension mababa. Kailan ulit, pakiulit nyo ma'am, yung date ng application mag-start and then kailan po ulit ito magtatapos po? Okay. Sa STEM po, taon-taon po ito, no? Tatakbo po ito for academic years. Dati ho kasi kahit itong GSI scholarship program natin, dati kahit anong course mo, ngayon ho ginawa ho nating STEM para po makatulong po sa ekonomiya ng bansa, yung mga graduates nito. So, for this academic year, ang application ho mag-start sa June 30, 2026. Okay. Wala So, pong tandaan niyo po deadline yung... Opo. Okay. Na Tandaan. na-establish siya ngayon. Yun naman Okay. hong sa TESDA naman, dalawa ho kasi yan eh. Sa TESDA naman ho, ang application mula January 20, nag-start na po, hanggang February 18. Okay. Tandaan niyo po Oo. ito, Doon ho sa, napaka-importante yung sa date. GSSP, pag naka-reach na po kami ng 1,000, isasara na po ang application. Ang qualified po, 1,000 qualified applicant. Okay. That's very important doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood na mga GSIS member. Okay, Ma'am Irene, about contribution. May pagbabago ba sa contribution rates so computation ng benepisyo sa GSIS po? Wala pong pagbabago sa ngayon po. Ganun pa rin po under Section 11 ng revised IRR ng Republic Act 8291. Ang member share ay 9% pa rin po at ang government agency share ay 12% batay sa actual monthly salary. Para sa mga members naman sa mga special members naman, ito yung mga constitutional commissioners, judiciary, and equivalent ranks. Required po ng batas na mag-submit sila mag-remit sila ng 3% ang regular monthly compensation para meron silang life insurance. Okay. Under RA 8291 din po yan.